AL Laure and Jen Yerva bawal nga bang maglaro sa upcoming PVL Reinforced Conference 2024? Rhea de Macolangan papalitan muna ng newly drafted na si Angelica Alcantara. What's good, volleyball fans? It's nice to be back with you here on Powerhouse Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Sa recently concluded na FIVB Challenger Cup na nagsimula noong July 4 hanggang July 7, 2024, wherein nakasagupaan ng Alas Pilipinas ang Vietnam sa knockout game in the quarterfinals. Subalit sa kasamaang palad ay nabigo nga ang ating mga kababayan na makausad pa sana sa semifinals at nagwakas na din ang kanilang inaasam-asam na makapasok sa BNL. Pero sa kabila ng pinakitang performance ng mga buong pusong naglaro para sa bansang Pilipinas, kapansin-pansin ang kakulangan ng mga players sa roster dahil missing in action ang dalawa sa mga pioneers ng Alas na talagang matunog ang mga pangalan ngayon, which are AL Laure and Jen Yerva. Though present naman sila sa venue pero hindi nga sila nakasuot ng jerseys dahil naka-t-shirts lamang sila, kaya pinakita na lamang nila ang kanilang suporta para sa mga nakapaglaro sa game na yon. Dahil sa pangyayaring ito ay kinailangan i-address ng PVL President na si Mr. Ricky Palou ang issue na ito at ayon sa kanya obliged ang dalawang national team players talking about Aya and Jen na i-fulfill ang kanilang national team duties hanggang August 11 na kalagitnaan ng PVL Reinforced Conference 2024. Kaya naman minabuti makipag-negotiate ni Mr. Ricky Palou with Charity Go Management kung bakit hindi sila nakakuha ng clearance galing sa kanilang mother club na maglaro para sa national team na dinadalangin din talaga niya na i-allow na silang dalawa. In-explain din ng PVL President ang kanilang agreements with the PNVF sapagkat pumayag naman ang ibang teams ngunit ang Charity Go lang talaga ang hindi. At ayon pa kay Mr. Ricky Palou na mayroon na nga kasing agreement ang PVL and PNVF na may nakaambang na consequence kapag hindi napahiram ang isang PVL team na kanilang players na mag-represent ng Philippines. At yun nga ay hindi pag-allow sa kanila na maglaro para sa PVL Reinforced Conference this coming July 16, 2024. Inaasahang tutungo ang Alas Pilipinas papunta ng Japan para sa kanilang 2-week training camp bago sumabak sa 2 leagues in the Southeast Asian Volleyball League na magsisimula sa August 2, 2024. Samantala, UST legend and veteran playmaker na si Rhea de Macolangan Villarete, kumpirmado na ang hindi paglalaro sa darating na PVL Reinforced Conference according to the latest post na PLDT High Speed Headers official page on Facebook. At ayon pa sa kanilang head coach na si Rodrigo Fort, si Rhea de Macolangan kasi recently got married and is currently enjoying her time with her new husband. And tayo naman sa PLDT very supportive dyan. At the same time, kailangan natin ng setter na makakasama ni Kim Fajardo. Perfect na when it was our turn to pick. Available pa si Angge Alcantara. Moving forward, we will have 3 setters in our roster. Kaya hindi na tayo mag-worry na baka kulangin tayo. Kaya naman magiging crucial talaga ang role na gagampanan ng number 8 overall pick and newly drafted na si Angelica Alcantara. Big shoes to fill, ika nga, sapagkat Rhea de Macolangan lang naman ang pansamantalang niyang papalitan at magiging backup setter naman siya na nag-iisang Kim Fajardo. Kung matatandaan nating lahat ay ikinasal na nga si Dimac na ngayon ay Mrs. Villarete na with her longtime partner na si Raymond Jomarcel Villarete noong June 21, 2024 na ginanap sa isang simbahan in Lipa City at tiniluhan nga ito ng iilan sa mga PVL stars upang masaksihan ang pag-iisang dibdib ng kanilang kapwa balibulista. Sa ngayon ay wala pang nilabas na definite date kung kailan makakabalik si Rhea, pero ang sigurado ay masaya silang nagsasama at nagmamahalan ngayon dahil sa kanilang panibagong kabanata na kung saan nilalasap nila ang buhay may asawa. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka kapag may pinibago akong upload.